Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulo mong lagi namin kaligayang ikaw ay pagdingkuran, sapagkat walang malit, walang kahulili, pangkasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapaila sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono
may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito ang apat na nilalang na buhay, na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang na buhay, at tadtad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka po ang may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka po ang may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka po ang may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan, purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka po ang may kapal, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang santalinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal niyo iyan hanggang sa pagkabalik ko. Puot na puot naman sa kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya,
Nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinupon ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang sa pang-alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y maigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagkabalik ko sana'y may tinubo ang puhunan ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanyang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw akong maghari sa kanila, dakpin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagandang maga po sa ating lahat. Siguro sa magandang katangian nating mga Pilipino ay kapag tayo ay pinatinaan sa isang handaan, okasyon, ay nagdadala tayo ng regalo. Minsan nga kahit walang okasyon, pag dumadalaw sa isang kaibigan, kamag-anak, nagdadaling tayo ng regalo. Kasalubing tayo ay nagbibigay po ng regalo. Siyempre, in-expect natin na yung ibinigay nating regalo ay gagamitin ng tao. Halimbawa, nagbigay ka ng damit. Siyempre, in-expect mo na gagamitin niya yon. At hinintay mo yung araw na makikita mo na yung regalo mo na damit sa kanya ay makikita mong sinusuot niya. At nakakataba ng puso yan. Masaya ka dahil alam mong pinahalagahan niya yung regalo mo. So anumang regalo, kadalasan, nag-expect tayo na gagamitin ito nung pinagbigyan natin. Parati iyan. Parang automatic iyan. Minsan nga, pag nagbigay tayo ng ordinary at simpleng regalo, pagpasensya mo na. Ito lang yung aking nakayanan. Pero bagamat yun lang yung nakayanan, siya, in-expect pa rin natin na gagamitin niya iyan. Kaya pag may nagregalo sa inyo ng set ng plato, ng pinggan, huwag niyo hong ilagay lang sa tokador o sa platera na nakadisplay. Dahil iyan ay meant para gamitin. Kasi di ba ganyan ang mga matatandang Pilipino, pag binigyan ng regalo na plato, baso, yung mamahalit magaganda, nakalagay lang iyan sa cabinet, nakadisplay. Kaya kaya gagamitin. Kaya mamaya pagka yung mga plato ninyong inaalikabok na sa inyong mga aparador, gamitin nyo naman. Kahit once a month, o once a week, o once a year, o basta pag may mga, wag lang sabihin maganda okasyon. Siyempre, maski sa mga ordinaryong araw, pwede naman gamitin iyon. Mga kapatid, sa ganyan diwa, sa mabuting balita na ating napakinggan,
Isang tao ang gagawing hari. May nabasa po ako, si William Barclay. Ito daw pong ito daw pong tungkol sa haring ito, ay totoong nangyari. Dahil nung mamatay po si Haring Herodes the Great, 4 BC, 4 na taon pa bago dumating ang Panginoon, ay iniwan niya ang kanyang kaharian, ang Palestina, sa 3. Hindi ko alam kung 3 magkakapatid o 3 kamag-anakan niya, hinati ito sa 3. At dahil ang Palestina noon ay nasa ilalim na ng impero ng Roma, kinakailangan na, kumbaga yung parang pagtatalaga, yung pagkilala ng mga magiging hari ay manggagaling approval sa Roma. At isa po doon ay yung isang bahagi mapupunta sa kanya. At yung mga tao doon ayaw sa kanya. Kaya nagpupunta sila ng mga tao patungo sa Roma para sabihin na ayaw nilang gawing hari o maging hari ang taong ito. Pero ginawa pa rin hari ito. Yung isa doon sa mga 3 iniwanan ni Herod the Great ang kanyang kaharian. So, trivia lamang po yun. Kaya sa ating pong ebanghelyo, ating natunghayan dito yung pagbibigay ng sinong taong umalis na yon sa kanyang mga alipin ng tig-isang ginto. Binigyan ang bawat isa ng tig-isang ginto upang gamitin nila sa anumang pamamarang magagamit nila ito para ito ay mapaunlad. Yung 2, napaunlad ito. Tumubo pa nga ng 10, yung isa, tumubo ng 5 yung isa. Samantala yung isa, ito'y tinago lamang. Siguro nasa isip lamang ng isa, ginto lamang ito, itatago ko na lamang. Pero hindi rin niya nakita dito, mga kapatid, na bilang alipin, yung pag-ibigay sa kanila ng ginto ay tanda na may pagtitiwala sa kanila ang kanilang Panginoon. May pagtitiwala sa kanila ang kanilang Panginoon. Kaya yun nga, dahil may tiwala dito, na-expect nito na gagamitin mo ito sa pamamarang magagamit mo ito makatutulong sa iyo o dil kaya sa iyong kapwa-tao. Kaya sa bandang huli, nung sila'y pinagsulit, yung 2, sabihin natin na lumago, yung isa ay talagang tinago lamang niya ito. Anong nais ipaalala sa atin dito, mga kapatid? Katulad natin, na kapag tayo nagbibigay ng regalo, nag-expect tayo na gagamitin ito. At pasaya tayo kapag nagagamit ito. Pag hindi nagagamit, minsan tatanungin pa natin, oy, nasa na yung, hindi mo yata ginagamit yung regalo kong bigay sa iyo. Hindi mo yata ginagamit ito. Minsan nagtatanong din tayo ng ganyan kahit pabiro. Pero hindi siguro sa Diyos na nagkaloob sa atin. Pinagkalooban niya tayo ng mga biyaya, ipinagkatiwala sa atin maraming biyaya. At sana ay gamitin natin ito. Huwag natin itong itago. Dahil anumang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang hulugang iting ipinagkakatiwala niya sa atin at siya'y may tiwala sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung anumang biyaya ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, ito'y maaari nating magamit sa patuloy na pakikibahagi sa pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Maaari nating gamitin sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Sa anumang kabutihan na maaari nating gamitin ito. Dahil sa anumang kabutihan maaari nating gamitin ito, iti pamamaraan natin para ihanda ang ating mga sarili sa kaharian ng Diyos, sa kaganapan nito. Sa ating unang pagbasa ay ating natunghayan dito ang vision ng sumulat ng Aklat ng Pahayag na kung saan, sabi nga, bumukas ang pintuan ng kalangitan at do'y nakita niya ang kaluhatian ng Diyos. Mga nilalang na naglilingkod sa Diyos, mga nilalang na buong buhay nila ay tanging pagpupuri, pagkaparangal ang kanilang ginagawa para sa Diyos. Yun, mga kapatid, na naghihintay sa atin sa piling ng Diyos. Pero habang tayo naglalakbay pa dito sa mundong ibabaw, tandaan natin
may pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At anumang biyayang kaloob niya sa atin, naway magamit natin ito sa mabuti bilang tanda ng ating pasasalamat sa tiwala at bilang pamamaraan upang mayanda nating mga sarili sa pagsapit natin sa kalangitan. Amen. Natitipon bilang mga anak ng Diyos, Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse at mga nasa propesyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, basbasan mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni Noel at Celi Carpio at pamilya at Lorenza Sebastian. Gayun din para sa natatayang kahilingan ni na Myra Vicente at Andre Santos, para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Carlo Lucena, Juanito at Mark Louie Capinpin, Cecilio Alcober, Leila Casanda Alvarado, Gastone Arellano at Carmel Ignacio. Patuloy natin dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Rafaela Tamalyuan, Hermelda Calison, Lucas Kyle Manlapas Lerit, Tess Santos at Shield Perona. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Maria Helena, Orlando, Gregoria, Rodolfo Sr., Eleonor, Eduardo at Rufino. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mahigit na dakilang bagay. Kapag pumasok na kami sa iyong kaharian, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkulob mo ang iyong masintaing pagtingin sa aming mga alay, upang kagandang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo nila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, o sana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitasan. O sana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsuluhan naming banal na Kinabang, ang amin namang pag-ibig ilalo madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Mahayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Himig ng bayang malaya, awit ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.